Marami po sa mga viewers po natin ang nag-comment paano naman po kapag managerial position. Well, sa ganitong position, kailangan nating i-level up ang ating paghahanda dahil mas mataas ang standards pagdating sa hiring and selection for this job. Kung isa ka sa nangangarap na mag-apply sa ganitong position, let's talk about it. Para makapasa sa job interview for managerial position ay nangangailangan ng pagpapakita ng leadership skills at pag-demonstrate ng iyong kakayahan na pamunuan ng isang team or departamento. Narito ang mga key tips para magtagumpay. Tip number 1, paghahanda bago ang interview. Paulit-ulit po nating binabanggit ito dahil ito po ay isa sa pinakamahalagang hakbang. Mag-prepare po tayo. Paano? Research sa company. Alamin ang mission, vision, core values at recent developments ng company na pag-a-applyan nyo. Bakit kinakailangan nating i-research yung mga ganitong bagay? Ina-expect kasi ng hiring manager na isa ka sa magli-lead. Ikaw yung mag-orient. Ikaw yung mag-motivate. Ikaw yung magte-train sa team or sa company. Yun yung magiging papel mo kapag ikaw ay na-hire. So basically, sa interview pa lang, dapat ay prepared ka na, dapat ay knowledgeable ka na kung ano ang mission, vision, or core values ng company na ina-applyan mo. Para isipin ng company na okay, handa siya, prepared siya, knowledgeable siya. So, pwede siyang maging team leader, pwede siya sa aming team. Next, basahin ang job description. Bigyang pansin ang mga hinahanap na skills and experiences at i-relate, itugma ang iyong sarili kung ito ay iyong taglay. So, kung managerial skills po ang hinahanap, dapat aware din po tayo sa mga skills, communication skills, leadership skills, problem solving, and etc. Kailangan po nating i-relate or itugma sa ating sarili kung ito ba ay ating taglay based sa hinahanap nila. Next, ihanda ang mga halimbawa, kwento or experiences mula sa nakaraan na nagpapakita ng iyong managerial competencies. Magagamit mo ito. So dapat handa po tayo dahil kapag meron na po tayong naging work experiences na related sa position na ina-applyan po natin, madali na lang po tayong makasagot. Dahil based sa ating experience, pwede po nating i-share kung ano man yung mga yon. So, konting review lang, kung meron ka ng naging experiences, ilang years ka na nagtrabaho, ano yung mga napagdaanan mo dati, ano yung mga projects na nagawa mo successfully, ano yung mga shortcomings, ano yung mga naging problema na na-resolve mo that day. I-recall mo lang and then take down notes kung kinakailangan para handa ka once na meron silang maitanong na related sa iyong mga past experiences. Next, mag-review ng common managerial interview questions gaya ng paano mo hinahandle ang mga underperforming employee? Paano ka nagde-decide under pressure? Anong leadership style mo? Again, magdala po tayo ng concrete examples. Gumamit ng STAR method. Situation, task, action, results para sa mga behavioral interview questions. Again guys, para po ma-review kung ano nga ba ito or paano itong STAR method na ito, pwede po nating i-browse ang aking YouTube channel or i-click lamang dito sa taas para ating ma-review ang tungkol sa STAR method. Tip number 2, pagpapakita ng leadership skills. Ano nga ba yung mga skills na to? Pwede yung communication skills, number 1 po yan. Dapat malinaw at confident ang pagsasalita. Iwasan ang sobrang technical jargon kung hindi naman kinakailangan. Ano pa? Problem solving. Magbigay ng mga halimbawa kung paano mo na-resolve ang mga challenges sa nakaraang work experiences mo gamit ang analytical at strategic thinking. Decision making. Ipaliwanag kung paano ka naging decisive lalo na sa high pressure situations. Next, team management. Sabihin mo kung paano mo binuo, ginabayan at in-engage ang team mo noon para sa productivity at moral. Tip number 3, pag-demonstrate ng managerial competencies gaya ng strategic thinking. Ipakita mo na kaya mong mag-set ng goals at magplano para sa long-term success. Conflict resolution. Mag-share ng experiences kung paano mo na-handle ang workplace conflict.
Delegation. Ipaliwanag mo kung paano mo na-i-assign ang task ng efficient and fair. Performance management. Magbigay ng halimbawa kung paano mo na-improve ang productivity ng team or individual employees. Tip number 4. Pagpapakita ng professionalism at confidence. Simula pa lang sa interview, dress appropriately. Suot ang formal business attire para sa managerial position. Body language. Maintain eye contact, firm handshake at composed posture. Be concise and relevant. Diretsuhin ang sagot at iwasan ang sobrang habang pagpapaliwanag. Magtanong sa interviewer. Okay, so pwede kayong maghanda ng mga matatalinong tanong. Example, ma'am, ano po yung pinakamalaking challenge ng team ninyo or yung department na ito? Yung ganon. Or, paano sinusukat ang success ng isang manager sa inyong kumpanya? Mga ganong katanungan. So, pwede po kayo mag-prepare, mag-isip ng mga inyong mga katanungan. Tip number 5, follow up pagkatapos ng interview. Pwede po kayong mag-send ng thank you email pagkatapos ng interview. Okay, magpadala ng maikling pasasalamat sa loob ng 24 hours at i-reiterate ang interest mo sa position. Sa pamamarang ito ay ma-feel, mararamdaman ng interviewer na talagang seryoso kayo sa pag-apply. Okay, so be patient pero proactive. Kung walang feedback after 1 to 2 weeks, pwede po tayo mag-follow up ng professional through call or email. Pwede po ninyo tawagan or mag-email po kayo sa company na yan. In addition, mga karaniwang tanong and sample answers. Example, bakit ka qualified sa role na ito? Pwede mong sabihin, sir, nung nakaraan, successful po akong namahala sa team of 10 na nagresulta sa 20% increase in productivity. Kaya ko pong dalhin ang aking leadership experience at strategic planning skills para ma-improve ang performance ng inyong department. Ganon. Next, paano mo haharapin ang isang underperforming employee? Okay, so possible answer. Sir, una, kakausapin ko po siya ng private para maintindihan ang root cause. Pagkatapos, magsiset po kami ng clear expectations at improvement plan. And then kung kinakailangan po ay magpo-provide po ako ng coaching and training. Okay, next possible question. Anong greatest achievement mo bilang isang leader? Possible answer. Noong 2024 po ay pinamunuan ko ang isang project na nag-deliver ng 30% cost savings sa department sa pamamagitan ng process optimization at team collaboration. Ganon. So mag-search na lang po kayo, mag-aral na lang po kayo at i-recall ninyo yung mga naging experiences ninyo. Reminder lang po, ang hiring manager ay naghahanap ng isang leader. Hindi lang technically competent, kundi may kakayahang mag-inspire, mag-motivate at magdala ng results. Ipakita mo na ikaw ang taong para sa position na to. Good luck sa inyong interview. Thank you for watching.